Once again, welcome to our Zoom and FB participants to our webinar entitled Doc, Okay ba to? 3Ks para sa kids, kalusugan, kalinisan, at kaligtasan. I am Dr. Sean Ramos, one of your speakers for today. Our webinar series is called Institute of Pediatrics Learning Academies Coffee and Conversations. Watch out for this logo for our future webinars. We hope to fill your morning with gems to power up your Saturday morning. So grab a cup of coffee and just relax. This webinar is brought to you by the Medical Cities Institute of Pediatrics Learning Academy. Now, I have my coffee and I'm ready for our conversation. To start our webinar, allow me to introduce our speaker for today. She is the current chair of the Department of Pediatrics, San Mateo Medical Center, the PRO of San Juan Medical Society, the co-chair of the Philippine Pediatric Society, Press Relations, Engagement Systems and Services, and is a consultant pediatrician in the Medical City, San Mateo Medical Center, and Prime Hospital and Medical Center. She is also a clinical faculty at the Ateneo School of Medicine and Public Health. Let me welcome Dr. Christine Aranz. Hi, Doc Tin. Magandang umaga. Hello. Hi, Sean. Magandang umaga, Doc Sean. At sa ating mga viewers, good morning. Maraming salamat for that very kind introduction. But everyone, please indulge me also to properly introduce my co-speaker for today. He is a consultant pediatrician at the Medical City, Holy Life Hospital, Victor R. Potenciano Medical Center, and Prime Hospital and Medical Center in Pasig. He is an assistant module coordinator in Ateneo School of Medicine and Public Health and a faculty at Top Notch Medical Board Review. It's my honor talaga to share this platform with a very young and energetic colleague, no? Ang PediaDoc siya ng TikTok, Dr. Sean Ramos. Again, good morning, Sean. Hello. Maraming salamat sa napaka-warm na introduction naman nun, Doc Tin. Kamusta kayo? Kamusta ang linggo nyo ngayon? Nako, eto naman, busy rin as usual, kagaya mo. I'm sure marami tayong mga pasyente na rin ngayon, ano? Padami na sila ulit ng padami. Correct. Actually, madaming pasyente ngayon sa clinic din ngayong linggo. And the usual pa rin ang pinupunta nila. Ubot sipon. Maaari dahil flu season pa rin kasi. Totoo yan. And very timely talaga tong mga topics natin sa Learning Academy dito sa Coffee and Conversations. Gaya ng last time, di ba? Kung maalala mo, may 3Bs tayo last time na pinag-usapan sila sa Coffee and Conversation. Yung bakuna, breastfeeding, saka yung mga binabantayan or bantayan para sa mga baby. Naalala mo ba yun, Sean? Ngayon, ngayon, since it's June at sineselebrate din natin yung araw ng kalayaan, tamang-tama lang na we should talk about KKK. Naalala mo pa ba yan, Sean? Well, KKK stands for Kataas-Taasang Kagalang-Galang Katipunan. Tama ka dyan. Pero para sa umagang ito, isang makabago at mas makabuluhang KKK pa yung pag-uusapan natin para naman sa mga kabataang Pinoy. So ano to? Yung kanilang kalusugan, kalinisan, at kaligtasan. Wow, oo nga, mukhang magandang Diba? topic natin ngayong umaga. Pero parang gusto ko medyo marinig or makuha ang mga inputs din ng ating audience. So, para malaman ko kung talagang nandyan sila. Well, make use of your chat box down below kung kayo Zoom participant at kung sa FB Live naman, pwede rin sa comment section. Alam nyo ba, Doc, ang game 4 picks 1 word? Well, naalala ko pa yan. Yung may parang pictures, no? Tapos huhulaan mo yung salita that Correct. connects all of them. Pero sa tingin ko, oo, kailangan natin yan i-remind sa mga viewers natin para makasali rin sila. Tama. Sige. Ito isa nating sample na 4 picks 1 word. Meron kami 4 na litrato at nais namin masabi nyo or ma-type nyo sa chat box kung ano yung tinatry naming i-portray. Merong picture ng virus, merong picture ng batang inuubo, may picture ng may nilalagnat at may picture ng face mask. Nasa baba, parang may clue naman din tayo. Meron na tayong ibibigay na letter for our clues, di ba? Para mas madali nilang mahulaan. Correct. And Sa the tingin first natin. letter of the word is F. Alright.
O, sa mga viewers namin dyan, ano sa tingin nyo yung word na hinuhulaan natin dito? F blank blank. O, tignan na nga natin kung may flu. Ay, ayan na. Bilis naman. Sumagot ka agad. Bilis. Ang gagaling ng mga ito. Ah, Oh, gising na ang diwa. O, tama ho, flu nga ang sagot. Ngayon, correct. naalala niyo na kung paano ito laruin? Let's move on to the real 4 picks 1 word. Correct. Bata or na nag-exercise at Yes, kumakain ng merong. salad, Oo, umiinom ng pero, tubig. oo, very good. Meron din mga nagva-vaccinate dito sa Oo nga. babang bahagi. Sa taas, meron diyang nasa kama yung bata. Parang may mga Correct. lumilipad na virus dun sa paligid niya, Oh, no? ano Ano kaya? kaya to? Oh, ano kaya ang salitang ito? Ang makakauna 9-letter word. sagot ay may libreng Mm-mm. question mamaya. Tama, yan ang premyo nyo pag nahulaan nyo. Ano po ito sa tingin nyo? Type in your answer sa chat box natin. Okay? May mabibilis talagang sumagot siya, no? Wow, meron na nga, merong sumagot. Sugan. Thank you. At nakuha ko to mula sa isang comment sa Facebook Live natin, Kalusugan. Correct, correct. Kaya na actually ang una nating topic Oo. ngayong Shout out ka umaga. dyan kay Ma'am Jenny Lynn Naval Arevalo. Yes. Oh, very Correct po good kayo dyan, yan. Ma'am Oh. Jeneline Naval Arevalo. Meron Pero kayong yan si Ma'am libreng Elaine. tanong. Oo, si Ma'am Elaine Lynn sa Zoom. Magaling. Oh, ayan. Ang bilis niya sumagot eh. Thank you po Correct. ah. Thank you. Okay, so pagdating sa kalusugan o health, napaka-importante na strong ang immune system ng mga bata. Ngayong tagulan, mas maraming sakit na kumakalat at may abbreviation na actually ang Department of Health sa mga sakit na ito, which is WILD. Wild ah. Waterborne diseases tulad ng acute gastroenteritis or diarrhea, mga batang nagsusuka at nagtatae. I is influenza or influenza-like illnesses, mga trangkaso, na lagnat, inuubo at sumasakit ang katawan. L is leptospirosis na pwede niyong makuha sa paglusong sa baha at syempre kung may sugat yung paa at naihian yung tubig na ito. Mm-mm. At lastly, letter D. Marami na yan ulit ngayon dahil tag-ulan na. Dengue. Na pwede niyong Nako, oo. makuha kung makagat ng lamok na may dengue virus. So, paano natin maiiwasan ang mga sakit na sinabi ko kanina? Paano nga ba? Well, may paraan ako para mas madali niyo din siya maalala. Gamitin natin yung Oo. salita kanina. Wild. Ay, Oh. tama So, ka dyan. di ba? W, Oo. wash your hands regularly. I, immunize your child. L, lifestyle modification. And D, your diet must be healthy. Isa-isahin natin mabuti. Pagdating sa paghugas ng kamay, hindi yan, let's not limit it to hand washing, but maintaining a good hygiene. So bukod sa Mm-mm. regular hand washing, you should also practice proper cough etiquette. Nagtatakip dapat ng bibig kapag inuubo gamit ang siko, wag ang kamay. Kasi Oo. nakakalat nyo yan kapag hinawakan nyo yung ibang mga tao. Lilipat dito Avoid, yung dirt eh. 'Di ba? correct, Yung mikrobyo mo. correct. Avoid crowded areas. Kung alam nyo masikip, madaming tao, at feeling nyo ay marami ding sakit, yung mga anak nyo, wag nyo nang isama para naman mas safe sila. Lalo na kapag hindi pa kompleto ang mga bakuna. And lastly, restricting exposure to smoke. Ano bang mga usok ang Mm-mm. tinutukoy ko? Sa sigarilyo, sa Oo, vape, tama. at syempre yung mga pagsisiga. Kasi lahat po yan pwede makaapekto sa baga at bababa lalo ang immune system at mas madaling magkakasakit. And then we go to immunizing your child. Sa mga sinabi ko kayo ng mga Mm. sakit, meron tayong mga vaccine preventable diseases. Kasama doon yung influenza virus, yung rotavirus na bakuna, na oral, at Tama. pneumococcal vaccine. Dok Sean, lahat Hmm. ba tong mga bakunang to available din sa mga health centers natin? Magandang tanong yan. Actually, sa tatlong bakunang ito na nakasulat ngayon sa ating slide, isa lang dyan actually yung available sa health center, which is your pneumococcal vaccine. Your rotavirus and your influenza vaccine ay makukuha nyo sa inyong trusted pediatricians. Pero hindi ko sinasabing pneumococcal vaccine lang yung nasa center, ha. Madami pa. At Mm-mm. na part yan ng National Immunization Program ng Department of Health.
Correct. So, yung ibang vaccine pag wala doon, isa lang naman ang pupuntahan natin eh, 'di ba? Trustedpedia. That's the Yes. go-to dapat. Oo. Tama po kayo dyan, Doc Tin. Next is letter L, lifestyle modification. Kailangan may physical activity, daily exercise, at proper activities para ma-boost ang immune system ng mga bata. So meron kaming binibigay na rule, yung 52109 rule. 5 numero lang ho ang kailangan yung alalahanin. First is 5. 5 servings of fruits and vegetables lagi dapat kada araw. 2, 2 hours of screen time 2 only. hours. Narinig ba Okay. buti? 2 2 hours hours. lang. And it should start after 2 years old. So 2 years and below, dapat wala pa Wala. dapat yung Oo. screen time eh. One hour of physical activity per day. So, hayaan siya na maglaro sa labas. Kung wala namang Mm. ulan, wala namang may sakit, palaruin niyo sa labas. Mas Mm. gaganahan sila at mas gutom sila pag uwi nila ng bahay. At mas Zero. masaya sila. Correct. O, iwas screen time din yan kapag naglalaro sa labas. Yes. Next is zero. Zero sugary beverages o yung mga frappuccino dyan o yung mga mahilig sa juice. Dapat zero actually. As much as possible kung kinakaya, wala. And lastly, 9. 9 hours of sleep. And para ma-achieve yan, dapat maaga natutulog. And then, tamang oras ang paggising. Hindi yung aabot ng tanghali pa yung paggising. Kasi majority of the day is already done. Correct? Mm. Correct. And Tama last po ay yan. letter D. Diet must always be healthy. Kompleto dapat yan with your Go, Grow, and Glow food. At dapat sundin natin yung pinggang Pinoy. Ngayon, Doc Tin, ano bang Yes. tips po sa ating audience pagdating sa healthy diet? Well, tama ka dyan siya, no? Maswerte tayo kasi yung DOST, FNRI, yung Food and Nutrition Research Institute, they develop itong healthy plate or pinggang Pinoy. Okay? Ang pinggang Pinoy po, pinapakita sa atin yung proportion ng Go, Grow, and Glow food natin and of course, a glass of water for proper hydration. Ano ba yung mga Go food na yan? Kada mo, 1/4 ng plate natin, nandyan yung mga grow food natin. Ano yung grow food? Ito yung mga, basically, mataas sa protina siya, no? Siya yung mga ginagamit natin para mag-build ng muscles natin for bodybuilding, growth and repair ng body tissue. So yan yung mga fish, yung mga meat, yan, mga poultry, kasama yan dyan. Yung 1/4 ng plate, nandiyan naman yung go food din sa baba. Nakikita nyo, nandiyan yung mga carbs. Yan naman yung ginagamit natin to give us energy. Okay? Sa pagpili ng mga carbohydrates natin, minsan lalo na sa mga kanin, ang gusto natin talaga, whole grain. Kasi it it will lessen the risk of heart diseases, mga risk for diabetes, nababawasan yan kapag whole grains. And then finally, on the right side of your plate, nakikita nyo po, halos kalahati ng plato ang laman yan, yung makukulay nating pagkain. Diyan na pumapasok yung mga prutas at mga gulay natin, Sean. Yan yung Mm. mga glow foods natin. Kasi sila naman yung ginagamit natin for regulation ng mga body processes. So, regardless of the foods, of the vegetable or the fruits, yan, basta lahat yan, halo-halo na dyan sa kanang bahagi. And of course, kagaya ng sinabi ko, meron tayong isang basong tubig lagi sa bawat meal na to. Minimum yan, no? Minimum of 1 glass. Later, pag-uusapan natin gaano karaming kailangan talaga. Yan. So, dito, kasama dyan sa chart na binibigay ng FNRI, makikita natin yung paano natin ilalagay, ano yung katumbas. Kasi, syempre, hindi sapat na alam mo lang, 1/4 ganito, 1/4 ganyan, 1/2 yung glow food mo. Pero, dito sa Pilipinas, ano ba yung example nun? So, papansin natin dito, per age group, meron for 3 to 5, 6 to 9, may 10 to 12. May iba't ibang examples dyan sa chart na yan na binigay yung FNRI. Example, sa 3 to 5, ano yung mga go food natin? Kalahating cup lang yan ng rice. Andyan din yung mga equivalents niya. So kunyari, ayaw niya magkanin pero kumakain siya ng pandesal, Doc, sabi niya sa'yo, sige po, kahit po mga 2 pirasong maliit na pandesal, sapat na po yon para sa go food niya. Ganyan. So kung ayaw naman niya ng pandesal, mahilig siya sa mga noodles, yung mga niluluto niyo sa bahay na noodles, hindi yung mga, ano lang, yung mga, tawag to, nakapak, no? Ayaw natin yun kasi maraming additives na salt yun, tsaka other preservatives. Ayaw natin yun. Of course, we want freshly prepared, freshly cooked food. Pwede naman kung half cup of noodles, pwede na yan. So, sa bawat age group po, makikita nyo kung ano yung mga equivalents or counterparts ng bawat isa.
Okay? Kagaya dito rin sa grow food, kung titignan nyo, sa 6 to 9 years old, tingnan natin, kalahating medium-sized fish is equivalent to one half size of a large variety fish. Okay? So, pwede ring one half serving ng isang meat. No? Kunyari, pork, no? Ang sabi nating one serving kasi mga 30 grams yan. So, pag one half, mga 15 grams lang po ng mga karne, sapat na. Oh, bakit ko to sinasabi? Kasi minsan, Doc Sean, may mga magulang na pupunta sa clinic natin. Tas ang question nila is, sapat ba yung kinakain ng mga anak nila? So, Tama. 'di ba? Mahalaga po minsan na yung expectations natin will meet yung reality kung ano lang ba yung dapat. Kasi tingnan mo one serving na sa kanila is 30 grams lang. Eh minsan gusto natin ipaubos isang malaking ganun na pork chop. Sobra-sobra naman. 'Di ba? Tapos sasabihin nila sa atin na, naku, mahina po yung Hindi pagkain na niyan. kumain. Oh, correct. Kaya dapat, itong healthy food, itong pinggang Pinoy, at least mabibigyan tayo ng mas makabuluhan at mas realistic na proportion ng food natin para madali nating sabihin kung sapat ito. O yan. O, bigyan natin sila ng sample plate. Sige, ito. Ito. Para mas madali po para sa inyo lahat. We try to make available kung ano yung nasa market natin. No? So, kunyari, ito po example ng breakfast, ng lunch, ng dinner, at saka ano yung mga example na pwede lang merienda sa umaga or merienda sa hapon. Kagaya ng mga kamote, ang dami-dami nating kamote dito sa paligid, di ba? Mga suman, sarap ang suman dito sa atin sa Pilipinas. O, yan. Ano pa? Example na natin ng breakfast. Kung mapapansin po ninyo, from a 3-year-old plate, kalahating itlog, 6 to kalahating itlog, sapat na yan. Sa 10 to 12, isang buong itlog na. O nagbabago yung amount. Babago. Oo, kasi depende sa pangangailangan nila. Okay, sa demands din nila habang lumalaki sila. Oo. So, yan, this is a very good example. Tapos, downloadable ito siya Doc Sean, ano? So, yung Yeah. mga audience natin, you can easily download it sa website din po ng DOST, ng FNRI or Food and Nutrition Research Institute. Alright? Sige. Pero Doc, parang Yan. may napansin ako. Bakit parang hanggang 3 to 12 years old lang yung mga samples natin? Paano naman yung mga teenagers? Tama ka dyan. Hindi natin sila nakalimutan. Meron din tayong para sa mga teens, definitely. Meron tayo for 13 to 18 years old, no? Ito po yung kanilang pinggang Pinoy. Kung papansin niyo, almost the same ang proportion. One-fourth ang grow food, one-fourth ang go food, one half of the plate is definitely your glow food. And there you have a glass of water or milk yan later on, no? Pero kung titignan po ninyo dito sa susunod na slide namin, makikita po ninyo na ang pag-fill up ng plate nila, very particular sa teenagers, magkaiba na yung kung sa babae or sa lalaki. Oo. Kasi Doc Sean, di ba, magkakaiba na tayo ng um, metabolic rate, no? Mas Correct. mabilis talaga, mas mataas ang metabolic rate din ng mga boys Kaya mas mataas ang mga metabolic needs nila or yung energy consumption nila ang taas kumpara sa mga female. Kaya kung mapapansin nyo, tingnan nyo dito, sa GoFood for example, 2 cups of cooked rice ang kailangan ng mga batang lalaking ito, okay, ng mga teenage boys natin. Pero sa girls, kahit 1.5 cup of rice lang sapat na. Okay? Sa pandesal, 8 small pandesal, huwag ka magugulat, di ba? Kaya nilang ubusin yan. Dok siya, naalala ko. Naalala mo ba yan? Nung kabataan mo, malamang ang daming pandesal ang kaya mong kainin. Secret lang yun. Pero, maliit lang kasi, di ba? Pero yung mga girls natin, kahit mga 6 lang naman, sapat na yan. So don't compare your male and female kids, no? Magkakaiba sila ng needs. Now, what's important is you familiarize with this chart para alam ninyo na, sapat na po ito para sa anak kong babae. Ito sapat naman, ganyan pala talaga kalakas kumain talaga yung mga anak kong lalaki. Ganon. Okay, so, sige, tingnan din natin, bigyan natin ng sample plate din tong mga teenagers natin. So guys, meron din silang ganyan, no? Breakfast, lunch, dinner. At syempre, dalawang merienda. And of course, there you have a glass of water or a glass of milk pa din. So, yan, kagaya ng binanggit ko kanina, tingnan nyo yung pictures sa mga meals, dalawang malaking ganun ng kanin, no? Mas marami yung carbohydrates nila kaysa dun sa female. Isa't kalahating tumpok ng kanin lang, no? Even on their protein source, tingnan mo yung sa meals. Minsan,
sa lunch nila, 2 legs of chicken, kayang-kaya nyo yung ubusin ng teenager ka Doc Chan, di ba? O, yung females, kahit isa lang naman maubos nila, okay na daw yon. Sapat na daw yon, sabi sa studies natin, kasi nami-meet na nila yung demands nila. O, yan. So, there you have it. Yan yung example natin for our teenage patients naman. So I hope this is helpful for all of you, ha. Very helpful. So, yeah. O wag niyo pong kalimutan, lahat po itong mga sinabi namin, ito pong mga plates na to, pwede niyo po i-download sa website ng FNRI. Yan. Now, bukod sa food, kagaya ng pinakita ko kanina, laging may baso doon sa gilid, right? So, definitely, Doc Sean, kailangan din natin na i-make sure na properly hydrated sila. Okay? Ang next na question, gaano ba karami yung proper hydration? So, yung amount po will be based on several factors, no? Yung edad nila, babae sila, lalaki, yung timbang nila, yung physical activities nila. Syempre, mas active ka, mas kailangan mo ng hydration, no? Mas mataas kasi yung chances na ma-dehydrate ka. Pero what's important is this, no? Tingnan nyo lang po, more or less sa 5 to 8 years old, all you need is around 5 glasses. Paano ko nasabing 5 glasses? 1 ounce is equivalent to 30 ml. Okay? So, pag sinabi namin mga 40 ounces, it's around 1.2 liters. So, ang isang baso, around 250 to 40 ml, correct? So, definitely 40 ounces is around 5 glasses of water. Mas madali kasing tandaan yun, no? Yung ilang glasses ng tubig or yung kailangan nila inumin. So, 9 to 13, this is equivalent to around 6 to 8 glasses of water every day. Pero 14 to 18, yung mas mga older, teens natin, na to, 8 to 10 glasses of water every day. Yeah. Okay? Pero, di lang naman water ang source of liquid natin, ang source of fluid, no? We can also give plain unsweetened milk, pasteurized milk. So, if, for example, yung mga anak niyo po, mahilig sa gatas pa din, okay? Tapos, napansin nyo, syempre, mababawasan yung water intake nila. No? Okay lang po yun kasi pareho naman silang fluid. Pero iba ang pinag-uusapan kapag dairy needs yung pinag-uusapan. No? Kasi iba, mahilig naman sila yogurt. Iba mahilig kumain ng cheese. Akala ng mga tao, pwede na siyang kapalit ng gatas. So, if we are talking about their dairy needs, yan, they are equivalents. Pero if we're talking about adequacy of fluid or kung sapat yung naiinom nilang fluid, hindi po siya replacement. Okay? Hindi siya pwedeng kapalitan. So basta ang tatandaan natin, milk and water, yes. Pwede yan when we talk about liquid or adequacy ng iniinom nila. Okay, so ito yung amounts na. Ganun din, for 5 to 8 years old, 600 ml or mga 3 basong gatas sa isang araw, pwede pa. Okay? 9 to 13 years old, ganun din, mga 720 ml and so on. Yeah? Okay. Right. So, let me just share this quickly lang siya, no? This is an evidence-based recommendation on beverage consumption of school-aged children and adolescents. It's a very nice consensus. Pinagsama-sama siyang studies, no? Ng 4 na very known or leading in the National Health and Nutrition Organizations. Yan yung Academy of Nutrition and Dietetics, American Academy of Pediatric Dentistry even, American Academy of Pediatrics, and the American Heart Association. So dito, pinapakita kung ano yung mga inumin na pwede or gusto natin na iniinom nila, kung ano yung mga limited lang yung intake dapat nila, at kung ano yung mga dapat nilang i-avoid. So, same lang halos. Diyan natin din binibase yung recommendations natin dito sa Pilipinas para sa mga batang Pinoy. So, ang very, very okay na iniinom natin, of course, is your water and your milk, right? How about fruit juices, plant-based milk alternatives, and flavored milk? We can give it, but, limited. Limited lang siya. Limit the consumption. But when we talk about caffeine beverages, sweetened beverages, either sugar or non-sugar sweeteners pa yung ginamit dyan, definitely we want them to avoid it kasi lagi yung may mga hidden sugars and other effects. Okay? Correct. Pero Doc,
ang caffeinated drink ba ay limited sa kape lamang? Ay, hindi naman siya. When we talk about caffeinated drinks, guys, hindi lang to coffee ha. That includes tea, tsaa, and other energy drinks, no? Marami tayong mga commercially available energy drinks na actually ang content niyan caffeine and other stimulants. Kaya nga medyo addicting din ito eh, no? Kaya gusto rin natin siyang i-avoid. 'Di Mm. ba? We all know that, coffee at certain quantities, parang binuboost kasi nila yung energy nila. It puts them in a good mood. I'm sure kahit Ah, tayong dalawa. Kaya nga na-hyper. tayo nakakape ngayon, di ba? Okay. Kasi na-hype din tayo. Nagiging good mood tayo. But in Mhm. smaller bodies like the children, they have smaller bodies, they have faster developing brain. Minsan, very small amount lang or limited amounts lang, it Mm. puts them at a higher risk of the negative effects of caffeine. Ano to? Poor quality of sleep. Minsan tumataas pa yung blood pressure nila. Okay? And it even puts them at higher risk of mental issues like stress, anxiety. Worst case scenario, pwede pang magkaroon ng depression Mm. and suicide. No? So we want to avoid that. Kaya Mm. every time we are asked with one question, is caffeinated beverage okay for children or adolescents? We only have one answer. Definitely, it's a no. Okay? It's a no. So, yung mga No. magulang na dinadala natin ang mga anak sa mga known coffee shops para kumuha ng frap or any other caffeinated drink. Alam nyo, may caffeine na yan, may asukal pa, which we try to avoid to give. And Oo. there you have it. Pagdating sa kalusugan, mahalaga na alam natin ang tamang pagkain at kung ano yung mga dapat nating iwasan. Now, let's move on to our next four Ayan picks, one word. na. Okay, we talked about kalusugan. Ngayon, meron tayong picture na naghuhugas ng kamay, Mhm. nagtutoothbrush, naggugupit ng kuko, at mga batang may tamang footwear. Ano kaya ang Mm. sinasabi natin dito sa four picks, one word na ito? Take note. Oh, Unang 9 sasagot, letters lang din yan, no? unang sasagot 9 dyan, letter word. merong libreng shout out. May libreng shout. Tama. Libre kayong shoutout sa amin ni Doc Sean today. Oo. May libreng sagot din sa inyong mga tanong ngayong araw. Correct. Meron na ba? Ano sa tingin niyo yung word na to? Type niyo lang po sa chat box para makita natin agad. Ay, Sean, sa Facebook natin, meron ng mga sumasagot. Ayun, nakuha na ba? Nakuha na ang sagot. Meron na. Ayun, may sumagot na rin dito sa Zoom natin. Correct. Kalinisan ang ating pangalawang word. Now, Yes. Galing yan kay Ate Matet Villaferte. Maraming salamat, Ate Matet. thank you, Ate Matet, for your participation. Pero po kayo Yes. ding shout out. Okay, sa mga bata, ang kadalasang pinanggagalingan ng impeksyon ay ang bibig, kamay, at paa. Kasi madaling pumasok dyan ang mga mikrobyo. Bukod sa strong immune system, kailangan din ng mabuting hygiene ng mga bata para maiwasan ang sakit. Kapag marumi palagi ang mga kamay o madalas humahawak ng mga contaminated surfaces tulad ng mga laruan, pwedeng magkaroon ng acute gastroenteritis or diarrhea or mga respiratory infections tulad ng pneumonia or pulmonya. Pero hindi nagtatapos dyan ang mga sakit na pwedeng mapasa sa kamay. Madami pa. Pwede rin magkabulate, hand-foot-mouth disease. Alam niyo na yung mga Right. mumps at bulutong. Marami pa talaga. Pero napag-aralan ng Center for Disease Control and Prevention or CDC na ang simpleng paghugas ng kamay ay kayang magpababa ng incidence ng number 1, diarrhea, number 2, respiratory illnesses, at number 3, pagka-absent dahil sa mga sakit na ito. Malaking bagay yun. Lalo na kung nagbabayad tayo ng tuition ng ating mga anak, hindi nasasayang ang pera dahil hindi nag-absent ang mga bata. Correct. Walang absent kasi lagi silang Absent. healthy. Nasa school lang tayo. Tama. Pero ang tanong,
Marunong na ba tayo lahat maghugas ng kamay? Ang alam natin, syempre, may happy birthday, dalawa ba o tatlo? Pero sige, ituro ko sa inyo, turo namin kung paano. Gamit ng may 8 steps lang tayo. Simple lang ho to. First Hmm, step, basahin ang kamay with warm running water. Running water, wag nakaimbak na tubig. Hindi natin alam kung ano yung mga mikrobyo kung nakaimbak yung tubig. Number correct. 2, mag-apply ho ng small amount of antibacterial soap. Antibacterial soap. Rub your palms together para bumula. Kasi once bumula yan, madaling kakapit dun sa suds yung mga mikrobyo. Rub your Hmm, fingers and thumb. So, isa-isahin. Ang thumb, ayan. daliri, okay? Then rub your So, nails and your palm. lahat yan Hmm. Isa-isa po. Isa-isahin nyo yan. Oh, Yan, rub your nails on your palm. So, yung kuko, maraming pwedeng sumingit dyan na oo, dito kasi. dumi. Hmm. Oo. Tapos mapapansin nagfi-finger bite o nagdi-nail biting pa yung Oo, mga nag-nail bite. Or oh, yung mga automatic. nagtatamsak, di ba? Oh, Correct, yan, diretso lalo na yun. yan. Tapos Lalo na magtataka yan. tayo, bakit nagtatay ang ating anak? Ayun po. Correct. Then rub the back of each hand, then rinse with Yes. running water. Okay, dry with a Yes. towel. Clean towel Huwag yung napulot nyo lang din sa tabi. Clean Oo, wag towel. yung mga pinamunas nyo ho ng mga, ano nyo, table nyo. O ng Wag yung pinggan. basahan, okay? Oo. Pero ang tanong ngayon, gaano katagal daw ba dapat ang paghuhugas ng kamay? Napag-aralan, just by scrubbing your hands for at least 20 seconds, mas maraming natatanggal na mikrobyo sa kamay. 20 seconds lang ang kailangan para 20. maiwasan ang mga impeksyon na pwede makuha sa maraming kamay. What more kung ginawa nyo 25 or 30 seconds? Ano ba ang 30 Tama. seconds sa buong araw? Napakakunti lang nun. Pero nakaiwas tayo ng mga sakit na kaagad. Correct. Pero tatapos na ba sa paghugas ng kamay ang kalinisan? Siyempre, hindi. Bukod sa kamay, dapat malinis din ang mga pinagkainan or pinagdedehan. Okay? Yung bote, yung pinggan, yung Hmm. kutsara tinidor. Dapat malinis din ang mga laruan kasi lagi ang sinusubo ng mga bata. Oo. At of course, kung hindi yung mga objects na hinahawakan, yung kamay ng mga nagbabantay. Dapat malinis din. Kung hindi malinis ang ating mga kamay, madali nating mapapasa sa ating mga anak or mga inaalagaan ang sakit. Oo. Lalo na mga galing silang CR, ano? Ayun, Sean? Nako, wag niyo pong kakalimutan wag na wash with wag. soap and Wag water. na wag po talaga. 20 seconds lang. O, 20 kayang-kaya niyo po yan. seconds. 20 seconds lang. Okay, ngayon, bakit naman importante ang pagsuot ng tsinelas or sapatos? Yung mga batang to, naalala niyo siguro nung bata pa kayo, pag naglalaro kayo ng patintero, uso pa ba yun ngayon? Hindi. Pero nung time natin for sure, uso pa Baka yun. tayo lang yun, Doc Di Sean. na Oo. gets. Patintero, tumbang preso, 'di ba? Paghagis mo ng isang tsinelas, hindi tumama. Yung pangalawa naman, o di nakatapak ka na, wala ka nang suot. Naubos Ano na eh. Oo. nangyayari? Correct. O, maaring hindi natin nakikita pero may mga soil transmitted helminths or mga bulate na pwedeng pumasok sa katawan through our feet. Kaya Yes. napaka-importante ng tamang footwear. At kapag nakapasok yan, yung bulate, sa katawan, pwede yung dumami at maipon sa bituka. Maaring sumakit ang tiyan ng bata, magbago ang bowel habits, meaning pwedeng magkaroon ng pagtatae minsan or constipation kapag sobrang barado na yung bituka. At kung severe, ay pwede maging bundat ang bata. So paano kaya natin ito may iwasan? Mahilig kami talaga ni Doc Tin sa mga abbreviations. Kanina Correct. ginamit natin ng wild. Ngayon naman, may binigay ulit ang Department of Health na mnemonic or abbreviation para maalala kung how can we prevent worms. Worms din gamitin Worms. natin. Oh, wash your hands. Wild Observe tayo, wild worms na tayo. O, wild sige. worms. Observe proper use of toilet. Reduce exposure to unwashed, uncooked, and undercooked food. Mass deworming or magpapurga. And, syempre, slippers or shoes. You have to wear proper slippers or shoes. Yan ang Tama. bago nating mnemonic, di ba? So now we're done with both the hands and the feet. Doctin, how do we ensure Yes. that our kids have proper dental and oral hygiene? Tama ka dyan, Sean. Kasi, syempre, ang hygiene, pag sinabing buong katawan, kasama po ang mga bibig, no? Sisiguraduhin natin na pati po ang kanilang mga bibig malilinis din. Pero bago natin pag-usapan mas marami tungkol dyan, gusto kong tanungin yung mga audience natin eh. Ano sa tingin nyo? Kailan ba dapat unang dinadala yung first dental check-up ng ating mga anak?
Oh, O, di kailan ba, daw Sean? ang Dapat, first dental check? oo, kailangan natin yung tanongin kasi gusto natin, aware din sila na pwede na siyang dalhin o sa Mm. dentist. Yan Kailangan ang ba, favorite question ng mga mommies sa TikTok correct, at sa oo. social Kaila, media. oo, favorite question nila yan eh. Parang, Dok, ilang ipin na ba dapat bago namin siya dalhin, di ba? I'm sure kayo rin po, question nyo rin yan. So, tingnan natin kung may mga sasagot dito sa atin sa chat box natin sa Zoom and Sa saan pa tayo? Sa Facebook. Facebook. Oh, Yeah. na natin. May nakita ako sa chat box. Sean, Doc Sean. O, ano sabi? Sabi Once niya, the first tooth has erupted. "Hmm, parang, parang tama to no? Pero actually, Ma'am tama po kayo dyan. Okay, hindi ko na patatagalin pa. Upon eruption of the first tooth, pwede nyo na pong dalhin sa inyong mga dentista ang inyong mga anak. Hindi lang para mag-apply ng fluoride, no? Kasi yan yung alam nating lahat, no? Dadali namin sila for prophylaxis, lilinisin at mag-apply ng fluoride. Kasi yung fluoride na yan, very good yan, no? To prevent tooth decay, nire-repair niya yung ipin nila, no? Nire-reverse nila kung meron man na nagsa-start ng mga ang tawag to, caries, then later on yan. Pero, oo, pero Doc Shan, bukod dyan, mayroon pang ibang ginagawa yung mga dentist natin on their first check-up na very important. They need to assess kasi din the general well-being of the child, no? The oral health, their growth and development, kasama rin yan doon. Ina-assess nila yung risks nila for developing oral diseases or dental caries. And of course, they need to provide kasi din age-appropriate hygiene instructions, oral hygiene instruction like proper brushing of teeth and using the age-appropriate toothpaste. Okay? Correct. So, Doc, paano kaya Yes. malalaman ng mga parents kung ano yung tamang toothpaste na dapat gamitin para sa kanilang anak? Yeah, that's a common question, Sean. Buti na lang, we have this already. No? The Philippine Pediatric Society has the following recommendations. So dito po makikita po ninyo, unang-una sa pangalawang column, kung ano yung dapat na fluoride concentration ng mga toothpaste na bibili ninyo. Always read the label. Kasi Check nasa the likod lang label, yan. Yes, mommy. check the label, mami. Kasi nandyan po sa label ng mga toothpaste natin kung ilang ppm or kung ilan ang fluoride concentration nila. Para sa 6 months to 6 years old actually, 1,000 ppm yung requirement na fluoride lang sa toothpaste na bibilhin po ninyo. Pero more than 6 years old, pwede na yan to 1,500 actually to 2,000 sa PDA or Philippine Dental Association. Nabasa ko rin na hanggang 2,000 pwede na pagka bigger kids na. Pero minimum natin is 1,500. Okay? Tas at least twice a day na toothbrushing, sapat na yon. Ngayon ang pag-uusapan natin gaano karaming toothpaste, no? Oh, Ano? 'di ba? Kasi yung iba, yung buong toothbrush mo, ganun ba karami dapat? Well, kung 6 months to 2 years old pa lang po yung mga anak ninyo, smear lang ho or gabahid lang. Hindi nakaumbok yon. Bahid lang po yun dun sa inyong toothbrush. Ano? Kapag 2 years old hanggang 6 years old, pea-size or gamunggo naman. Medyo may umbok na. Pero munggo lang po, maliit lang po Mm-mm. yon. Pero pag 6 years old na siya, pwede niyo na pong ilagay yung toothpaste doon sa full bristle. Siguro naman hindi ganito kalaki yung toothbrush nila. Kasi yung usual toothbrush is around 10 to 20 millimeters lang yan. So, sapat na po yun. Mm-mm. Okay. And with that size, we will be able to deliver yung recommended daily allowance lang nila for fluoride. Yun po yung nasa dulong Mm-mm. column nitong chart natin. Okay? So tatandaan nyo lang yan. Smear, pea-size, and then full length of the brush. Right. So, Importante. Importante nga. yes. Oo, very important yan. Now, bukod dito, tingnan natin to. Binigay ito ng Philippine Dental Association naman. No? So, meron silang ni-release na 7 gabay para sa tamang pagsisipilyo. 'Di ba? So, nabanggit na natin na kung ano yung klase ng toothpaste na kailangan gamitin. Nabanggit din natin na at least twice a day siya magsisipilyo. Dito, i-reiterate natin kung paano tayo mag-toothbrush.
make sure, paikot ho ang pagsisipilyo. Hindi po taas-baba, no? So gusto natin, paikot-ikot, rotatory movement yan. Ikot-ikot Paikot-ikot. lang. Ikot-ikot lang, correct, Doc Shan, oo. Yan, pero mamaya na tayo sasayaw, no? Kanina, nabanggit po ni Doc Shan na ang paghugas ng kamay ay 20 seconds, di ba? 20 seconds. Pag nagsipilyo tayo, kulang yun. Kailangan 2 minutes naman tayo. Instead of 20 seconds, 2 minutes naman. Minimum yan. 2 to 3 minutes actually to Madali brush pa our pala. teeth. Ang daling tandaan. Puro 2. 20 paghugas ng kamay, 2 minutes tayo magsipilyo. Okay? Nabanggit na rin natin ang yung amount of toothpaste na kailangan nilang gamitin depende sa age group nila. Pareho yan ang recommendation natin with the Philippine Pediatric Society and PDA. At ang pinaka-importante, huwag kakalimutan, 2 to 3 times a day. So make sure, no, toothbrush po tayo sa umaga, pagkakain, at bago matulog. Okay, so at least man lang yun. Kung makabrush pa ng tanghali after lunch, aba, mas maganda yan. Okay? So, there you have it. Siguraduhin natin Perfect. yan. Perfect. So, Yes. tandaan, pagdating sa kalinisan, importante na malinis ang kamay, maayos ang proteksyon sa paa, at alam natin kung paano may ensure ang linis din ng bibig at Correct. ngipin. Yan ang mga pinag-usapan natin sa pangalawa nating K, which is kalinisan. Ngayon, we're moving Tama. on to our last 4 picks, 1 word. Ito na. Siguro naman, wala nang paligoy-ligoy pa. Meron tayo 4 na litrato. Oh. Ano ginagawa nito, Doc Tin, yung isang bata? Yeah. Itong picture natin sa upper left-hand portion, makita niyo yung bata. Ano yan eh? Yung saksakan, Sean. Nilalaro niya yung saksakan. Buti na lang may cover, oh. May cover. Yung sa Marami na TikTok, tayong yung ganyan. binibili sa TikTok. Yes. Oo, marami yung mga sa online shopping natin, oh. Oh, Oo. malapit na yung 7-7, guys. Oh, Alam niyo na, add to 7-7. cart. Ito pa, may isang litrato. Yan. Seatbelt naman sa mga bata. Tapos, Oo. ito, Eto. naka-helmet habang nagmumotor. At nakayakap siya, ha, in fairness. Buti Kaya nakayakap siya, no? nasa likod, hindi nasa harap. Oh. And then yung last ay, yung isa pa dyan. Mga nakasalbabida sila. Nasa Salbabida. swimming pool, no? Kasi yung ibang mga school sa July pa ang pasukan, baka nagsiswimming Mhm. pa kahit na tag-ulan. Oh, nag-rhyme. Oo. Ganda nun, ha? Pero yes. Okay. So ano po sa tingin nyo to? Anong gusto naming ipahiwatig sa 4 na litratong to, 4 na larawan na to? Ito Ano na sa po, ang tingin nyo? huli nating K. Anong another K pa Pakula yan? natin dito, kakulitan. Kasi malikot-kulit si bata, hinahawakan niya yung mga Kakulitan. saksakan eh. Oo, pwede naman, no? Pag makulit sila, medyo delikado yun. O, yan yung clue ko. Kaya, dapat, andyan tayo lagi. Oo. Kasi, yung K na to, yung gusto natin na i-ensure, no? Yan yung gusto natin na siguraduhin. Isa pa yan sa mga dapat natin siguraduhin. Correct. Araw-araw. Oo. So, ano nga ba Ano yan? nating K? Ano pa? May nakikita ka ba dyan? Eto, actually, may nahihiya May eh, nag-PM. nag-message lang. Nahiya ako nag-PM na lang. Oo, anong Oo, sabi sa'yo? kaligtasan daw. Oh, tama, kaligtasan. Nasa title na natin. Tama. Nasa title na yan Shout eh. out dyan sa nag-PM kay Doc Shan. Maraming Oh, salamat po. thank you. Okay, kaligtasan. Take it away, Doc Tin. Right. So, very important talaga yung kaligtasan kasi ang pediatric safety and injury prevention, no? Pag sinabi nating unintentional injuries or accidents, ang pinaka-importante kasi dyan na tinatandaan natin, number 1 na nangyayari ito, ayaw man natin, pero sa bahay. Kasi dyan sila mas saan nagsistay, di ba? Diyan sila mas madalas na nagsistay. So very important that we child-proof our home. And when we say child-proofing our home, we make their environment very safe for them. So makikita nyo dito, we can use different safety nets, no? Yung iba may mga nabibiling ganyan, yung nets para mag-cover ng stairwell natin, lalo na kung malalaki yung pagitan ng mga hamba niyan, kasi pwede silang lumusot at mahulog. Kung meron po kayong mga, anong tawag nito? Terrace, 'di ba? Yung mga balkonahe
na may mga grills na ganyan, makikita nyo dyan, railing, sa railing safety, pwede tayo maglagay ng net, no? We make sure also yung height nung railings kasi dapat natin, sapat yan na hindi nila kayang yatin Doc Shan, kasi pwede silang mahulog. O Tama. ganun din sa ating mga stairwell, no? So meron tayong mga kagaya dito sa right-hand corner, yung parang gate. Okay, so meron tayong mga stairs, gated stairs at saka window gates na tinatawag. At kanina, yung picture na nakita natin, yung may takip ng mga sockets kasi very important din yan, lalo na yung mga toddlers. They're very explorative. They go around. They poke into whatever na makita nila. Lahat ng butas, sinusundot, no? Eh minsan kung masundutan ng mga kutsara, tinidor yung mga saksakan, ayun, agad-agad, electrocution yan. Right away, ayaw natin yan. So, Mm. but we can avoid it by doing these things. Correct. And bukod dyan, Doc Shan, meron din tayong mga iba pang bagay na dapat tandaan. No? Kaya dito sa susunod na slide, makikita po ninyo yung other safety issues na kailangan natin pag-usapan. Very important din ho na lahat ng mga gamot na sa bahay, yung mga hazardous household products, ano to, yung mga declogger, no? Yung mga sabon, yung mga liquid soap ninyo dyan, very dangerous ho yan kapag ka nalunok nila, nainom nila. Please make sure you keep it in a safe place, no? Hindi sapat nga na kahit anong cabinet lang. Make sure na yung cabinet na yon ay nakakandado, yung hindi madaling mabuksan. No, mas maganda, mas mataas yung location ng mga cabinets na to para hindi rin madaling maabot. Another issue is, another important thing is, tandaan natin, don't put them in a place where they are at higher risk of getting injuries. Kagaya ng kitchen. Oh, Right. nandyan ang mga risk for scald burns, for thermal burns, yung mga nababanlian, natatapunan ng maiinit na kumukulong tubig. Nako, ang dami ko na rin naging pasyenteng ganyan, Dok Shan, ano, na nalingat lang yung caregiver, tumalikod lang split second, nahulog na yung takore, natapunan na Napaso siya na. ng, paso na, kawawa naman, burn injuries talaga. So make sure there's always constant supervision. Kasi mabilis lang po talagang mangyari, pero maaari naman natin itong i-prevent kung nalalaman or aware tayo. So be vigilant, no? Pero alam mo, Doc Shan, hindi lang naman din sa bahay mangyayari yung mga ganitong incidents or mga accidents, di ba? Pwede Tama. naman lang sa labas, correct? Correct. Hindi Ah, lang sa bahay talaga. Paglabas mo, automatic marami nang pwedeng accident. At kasama dyan, ang sasakyan. Okay? So dapat pagtuunan ng pansin pagdating sa kaligtasan ay ang mga batang nakasakay sa kotse. Safe ba ang mga bata kapag nasa kotse? More so, paano natin mapapaniguradong safe ang bata kung nasa loob nga siya ng kotse? Enough na ba ang yes. seatbelt? Or meron pang ibang dapat or ni-recommend ng mga pediatrician? Well, merong guidelines sa pinoprovide ang CDC at yung American Academy of Pediatrics or AAP pagdating sa paggamit ng car seat sa mga bata. At makikita nyo na ito'y angkop hanggang 13 years old. 13 na, kahit teenager na, pero medyo maliit pa. From 0 to 4 years old, kailangan naka-rear facing yung car seat ng bata. Okay? Kita nyo sa diagram na ito. Meanwhile, pagtungtong ng 5 years old, pwede na ang forward-facing yung car seat. By 7, pwede yung tanggalin nyo na yung car seat at gumamit na lang ng booster seat, pero dapat may seat belt yung bata. And then, pagtungtong ng 10 to 13 years old, pwedeng naka-seat belt na lamang at hindi na kinakailangan ng booster seat ng bata. So, in summary, basically, in all children from 0 to 13, dapat properly Ang buckled. laking tulong yan eh. Mm-mm. Laking Kasi tulong. hindi mo na alam talaga kung kahit gaano ka-safe ang pagdadrive mo. Kung merong kamote, talagang may mangyayaring pwedeng maaksidente pa rin ang mga tao. Kaya it's better to stay safe inside your cars. Pero Doc, Yes. paano naman ang mga pamilyang nakamotorsiklo? Well, good Oo, tama question. ka. Ang Question yan. dami niyan, dami nating Madami yan. nakikita niyan. Sige nga. Eto, ano masasabi nyo sa magnanay na ito? Safe ba ang bata based sa picture na pinapakita ko? So nakamotor sila.
Meron silang suot na headgear pero sombrero. Hindi talaga siya helmet. Balot, nasa harapan yung bata, parang kandong-kandong, at Oh. naka-open. Nakatayo nga halos Oo, eh, oh, Doc Shan. nakatayo na nga Oh. lang yung bata. And then yung footwear, parang malambot at open toe. So, safe Mm. ba ito? Well, to answer you, meron tayong batas actually pagdating sa pagmumotorsiklo at may Mm. batang kasama. Ayon sa Republic Oo. Act 10666 or Children's Safety on Motorcycles Act, may tatlong bagay na dapat ma-meet bago payagan isakay sa motorsiklo ang bata. Tatlo. Tatlo lang kailangan Tatlo. alalahanin. O una, dapat may suot na angkop na helmet. Matibay. Yung hindi Mm. magka-crack basta-basta. Pangalawa, dapat kaya ng bata mayakap ang buong bewang ng driver o dapat pala nasa likod at kayang yakapin ang buong bewang. So, ibig sabihin Oo. nun, yung mga baby ay hindi nga kaya Oo. yumakap at all, kandong-kandong niya siya, hindi na talaga pwede. Bawal na siyang isakay sa Correct. siklo. Oo, kasi minsan may nakikita tayo, minsan hindi nga lang dalawa, tatlo sa Correct? motorsiklo. Hindi Correct, po correct. talaga safe yun eh, no? Hindi talaga safe. Hindi talaga safe. Mm. And pangatlo, dapat abot ng bata ang foot peg o yung tungtungan ng Yeah. paa sa motorsiklo. Kung isa dyan, 1 out of 3, hindi ma-meet ng bata, automatic, bawal na siyang isakay sa motorsiklo. Prohibited na ho. Yes. Kita niya sa pinakababa ng poster. First offense, may multa na kagad na 3,000. Malaki Naku, yun. ang laki niya na. Yun. Pero Malaki yan. alam mo kung anong mas malaki sa 3,000? Naku, ano, Gastos may mas sa lalaki pa. ospital. Oo, Siyempre naman. Tama syempre. ka dyan. So, bukod sa Tsaka, gastusin sa multa, mas dapat oo, pinaprioritize natin ang safety ng bata. correct. Kasi hindi natin mapapalitan yan. Hindi Mm, siya, correct. walang katumbas na halaga ang buhay ng ating mga anak, di ba? Correct po. Correct. Tama ka dyan. Tama ka. Ay, nako. Alam mo, this is very good, no? We're talking about unintentional injuries or accidents. Actually, sa Pilipinas ho, aside from ito, mga motor vehicular accident or yung mga disgrasya sa kalye, aside from thermal injuries, yung mga paso, burns, at fall, di ba? Yung mga nahuhulog, kaya yung pinag-usapan natin, isa sa top 4 na cause ng leading causes ng accidents in the Philippines ay Mhm. kasama ang drowning. Okay? Drowning. Or pagkalunod. No? Oo. Kaya kahit na March is Drowning Prevention Month, kahit na June na ngayon, it's Mm-mm. just as important na kailangan natin pag-usapan. Paano rin ba natin maiiwasan yung drowning? Kasi napaka delikado at napakabilis na pangyayari pero highly preventable. Kung kanina meron tayong acronyms kay Doc Shan po na wild, 'di ba? Meron Wild tayong worms. words. Now, indulge me, meron din tayong 5Bs. Okay? Para sa episode ng 3Ks. Di ba? Meron Oo. tayong 5Bs. Unahin na natin yung unang B, bantay. Siguraduhin po, palaging may mga nagbabantay kapag naglalangoy na sila. Don't leave them unattended. Number 2, bida salbabida na tinatawag ng DOH. No? Ano yan? Of course, dapat lagi silang merong mga floating devices. So, marami nung uri ng mga salbabida, no? Ito, life jacket yung suot nila, di ba? Depende kung ano yung sakto para sa edad nila. Napakamura na nga ng mga ganyan ngayon. Ang dami ko na nakikita sa online shops niyan. So, napakadali nyo na po yung mabibili sa tingin ko. Sa walang Number 3. butas na isang Oo. leopard din. Oo. Tama ka dyan. At number 3, sa lahat ng mga butas na mga body of water, di ba? Sabi natin, barriers, kailangan importante, takpan po ito. No, takpan natin yung mga balon, yung mga drum ng tubig kasi alam mo, Sean, kahit na 1 pail of water, isang Mm-mm. isang ano lang, ang tawag nito, pail ng timba ng tubig. Pwede silang Mm, malunod dyan lalo yung tama. maliliit na bata. Tama. Pag lumubog sila at hindi na sila makaangat, yun they can also drown, no? Hindi lang sa swimming pool, hindi lang sa dagat, even small bodies of water like this. And Correct. number 5, very important din, is bystander intervention. Mm-mm. Okay? Sabi nga natin, always choose kindness, di ba? Oh, ano ba naman
tignan natin yung paligid natin. O kung nagbabantay tayo, tingnan na natin lahat silang nandoon. At any moment na may nakita tayong kakaiba, may nalulunod, please extend your hand. Sagipin natin kung kaya natin, if it's also safe for us. No? Basic yan best behavior lang. Put your best foot forward all the time, di ba? Lagi nyo pong isipin. Isa pa sa very important na letter B dyan sa bystander intervention is learning basic life support. Okay, so yung BLS or Basic Life Support, marami na po tayong mga ganitong programa. Iba libre lang po ito no, sa iba't ibang sangay ng gobyerno at even private institutions. Correct. Minsan nag-o-offer po sila ng mga BLS training. Alam niyo, makakatulong po ito. Okay, makakatulong po to hindi lang po sa ibang tao, kundi para pansarili rin natin sa mga pamilya natin, mga kaibigan natin. You'll never know. Ayaw mong magamit ito, Doc Sean, di ba? Ayaw natin dumating yung time na gamitin natin ito. Pero gusto natin na by the time that we need it, we know. Ready. We're ready. We know how to use it, how to do it. Okay? So, I think that's all. Pero I'm sure that's all that we have for today. Pero sa tingin ko, napakadami na ng pinag-usapan natin ngayon. Baka nga nagkaroon na rin sila ng information overload. No? Kasi kung kahit tayong dalawa, ang dami-dami natin gustong sabihin ngayong araw. Pero we Oo. have very limited time. Oo. Yeah. So, siguro, let's give naman chance to our viewers. I'm sure they also have questions. They have questions, clarifications. Please, everybody, feel free to ask your questions. Type it in the chat box, no, dito sa mga nasa Zoom po. Or kung kayo po nanonood sa Facebook live namin, maaari rin po kayo mag-type dyan kasi may mga kasama po namin na nagbabasa ngayon dyan sa Facebook at ibibigay sa amin. We'll try our best to answer all those questions, Doc Sean. Correct. Yan. So sa ating lecture, sa webinar natin ngayon, we talked about the 3 Ks. Kalusugan, kalinisan, kaligtasan, and ang dami nating natutunan ding mga abbreviation na Oo. totoo makakatulong sa mga magulang. Tama ka naman. Doc Sean, parang may mga questions actually nandito. Nakikita mo ba ibang questions dyan? May mga sinend na nakita na ng mga kasama natin Oo nga. O ito, may isang tanong, Doc. Parang para sa ito Pwede Sige. bang replacement na din ng mga yogurt drinks? Madaming mga magulang yan. Yung tanong. Gawin natin fast talk as much as we can, Oh, no? So, ang question mo kung pwedeng i-replace yung yogurt drink, isa lang correct. po. If we're talking about volume replacement, okay lang kasi volume siya. Okay. Pero dairy needs lang po yung napro-provide niya, no? So, dairy needs lang. Pero hindi po siya recommended per se because marami po itong hidden sugars. Okay? Although, yogurt in general can be healthy as long as, kasi yung yogurt food naman talaga yun technically. Pero kung ang pinag-uusapan po natin yung mga beverage yogurt drinks po, as much as possible, choose na lang the ones na merong least amount of sugar. Okay? Kasi ayaw po natin yung sugar part. Diba sabi nga ni Doc Shan kanina, 0 sugars as much as possible. Okay? Okay. Ito may isang tanong naman para sa mga bakuna kasi ito Ano raw bang mga bakunang pwedeng makuha sa health center? Sige, may tuturo ko sa inyong mnemonic lang dito. Okay? 2 Bs at birth. BCG, Hep B. Yan makukuha sa center. Sunod, 3 Ps, 3 weeks. 3 P ang pwedeng makuha sa health center sa first 3, 6, 10, 14 weeks of life. Pentavalent o yung 5-in-1. Poliovirus na pwedeng oral or oral at yung inactivated at yung PCV, pneumococcal vaccine. And then yung last batch of mnemonics ay 2Ms, 2 months. Measles, binibigay ho pag 9 months old at yung MMR binibigay ho kapag 12 months old. So 2Bs at birth, 3Ps for 3 weeks, and 2Ms for 2 months. Yan po yung mga libreng bakuna sa health center. Tama. Tama ka dyan. Ito pa, Sean. Meron pa tayo dito, Doc Sean. Question. Gaano kalaki ang plate sa pinggang Pinoy? 9-inch po. So, yung usual 9-inch plate po natin, yun na po yun. Yun na po yung gagamitin natin. Tapos doon na tayo mag-1/4, 1/4, 1/2. Okay? Okay. Ito, may isa pa tungkol naman sa kaligtasan. Dok, paano kung nasa gitna ng magulang ang bata pag nakasakay ng motor? Yakap naman ni mami, okay lang daw ba yun?
Ito na po, ang straightforward answer, hindi pa rin. So, laging dalawa lang po dapat ang nakasakay. Isa lang yung maximum na back rider ho sa motorsiklo. And as mentioned, one of the three, pag hindi na-meet, bawal na ho ang ginagawa ninyo. Tama. Alalahanin, importante ho ang safety ng bata. O Doc Shan, ito pa. Kailan daw ba ang mass deworming or pagpupurga? O, sa pagpapurga, ang national deworming months natin ay January at July next week. Ang isa sa buwan ng ating National Deworming Month. So usually libre ang pagpupurga sa mga health center at sa mga school. So magbantay ho kayo. Take note, O yan July ah. po. July. Correct. Tandaan niyo po yan. Oh, Mhm. another question here. Kung safe Oh, daw anong age daw safe na mag-swim yung mga baby? oh, Sa sa'yo totoo yan. lang po. Oo. Simple lang, usually yung mga 4 to 6 months old, nakikita niyo po yan siguro sa mga feeds ninyo. Yung 4 to 6 months, meron na silang water acclimation eh. Okay, so pero ang recommendation natin, PPS AAP, 1 year old po yung minimum age para sa formal swimming lessons. Kasi by 1 to 4 years old, dyan na po lumalabas yung survival skills nila. So yung mag-float-float sila sa back, treading the water, tapos yung pag-find ng exit point. Yun lang naman yung tatlong survival skills na tinuturo. Pag more than 5 years old, doon na kasi mayroon ng stroke development. So natututo na sila ng um, proper swimming strokes. So, 4 to 6 months, pwede sila water para ma-acclimatize dun sa water. Pero, formal swimming, 1 year old and above. One year Okay? old and above. Right. Eto, Doc, parang may isa pang question sa kalusugan eh. Paano daw natin mapapakain ng gulay ang mga kids? Anong mga tips natin pagdating sa ganyan? Nako, alam mo marami naman talaga tayong ways, no? Pero sabi ko nga lagi sa mga mommies ng parents ko, try to be creative, try to be innovative. Maraming paraan, maraming ways to feed them, no? Pero pag Mm-mm. ayaw na talaga ng gulay, well, ang sabi naman sa studies, as long as you provide 5 out of the 7 food groups actually, no? Pwede naman. So kung hindi talaga at konti lang yung gulay niya, baka naman daanin natin sa prutas. Pwede Mm. naman po yun. Kasi importante, fill up natin yung half of our plate, more or less ganun yung proportion nitong mga glow foods natin. So yung Mm. makukulay na gulay at prutas. Okay? Ako, Tama. alam ko marami pang questions eh, pero parang wala na yata tayong time, Doc Oo nga, we've, Shan. we've reached the limit. It's already 10 o'clock. I know. Well, napaka makabuluhan ng ating umaga ngayon dahil ang dami natin natutunan. Okay? Yung tatlong case, lahat natin na daanan at for Mm-mm. sure, sabi nga nung isa nating nag-comment sa FB Live well explained, Doc. Wow, maraming salamat din. Wow, thank you po. Sige, sagutin yung tanong naman namin. Joke lang. May Okay, quiz pala, no? May may quiz pop pala sa quiz. dulo. Okay, that is all the time we have for our questions. Let us leave you with some parting words. I will start, okay? Sa dami ng mga natutunan natin ngayong umaga, there are two things I would want our audience to remember. Number one, prevention is important. Yan ang pinaka-importante. Lahat ng tinuro namin ay para maiwasang magkasakit o madisgrasyang mga bata. Prevention is always better than cure. But kung hindi talaga may iwasan, dyan naman papasok ang number two. Kung may concern kayo sa inyong mga anak, do not depend on social media. Do not depend on Mm-mm. the internet alone. Okay? No. Go to your trusted pediatrician nang ma-evaluate, ma-assess, at mabigyan ng tamang lunas ang iyong anak. Okay? Okay, Doc Tin, ano namang parting message nyo para sa ating audience? Alam mo, I totally agree with you, Doc Shan. No, sa mga viewers po natin, always remember lang, the child's health, yung wellness nila, yung safety nila, yun po yung essential foundations of their growth, their learning, and their overall development. At lahat naman tayo, pare-pareho tayo, we want to achieve the same goals, no? And para magawa natin yon, we have to continue collaboration, keep the open communication between your doctors and you, okay? It's always a collaboration siya, Doc Shan, no? Between the parents, the caregivers, the educators, and of course, their trusted pediatricians. After Yes. all, isa lang yung goal natin. So, tulong-tulong po tayo, sama-sama po tayo. Let's try to provide a nurturing,
healthy, and a very safe environment for our children. Well That's said, it. Doc Tin. Truly, this discussion has been a great start to our morning. To all of you watching this morning and to Dr. Tin, until our next Coffee Coffee and and Conversation. conversations. Thank you. Thank you. Thank you again, Doc Tin, and to our audience. I enjoyed our coffee and conversations this morning. For all our participants, thank you for joining us. For your certificate, you may scan the QR code or click the link on the chat box. I will return to this slide in a while. For inquiries about us and other pediatricians and specialists at the Medical City, please contact the Institute of Pediatrics with this number. Also, we would like to invite you to our upcoming webinar and postgraduate course. Calling all parents with young children, we invite you to the Center of Developmental Pediatrics Feeding and Nutrition Series this year. On July 18, 2026 at 2 p.m., our expert developmental pediatrician specializing in feeding will have a webinar entitled Eating the Same Food Every Day? Is this still normal? You may register by scanning the QR code. And in celebration of the Medical City Institute of Pediatrics' 45th anniversary, we are inviting our fellow pediatricians, family medicine practitioners, and other doctors to our 8th postgraduate course entitled Inspire, Advancing a Sapphire Legacy of Pediatric Excellence on July 30 to 31 at Novotel Manila Araneta Center. You may go to the link to register. Again, thank you for spending your morning with us today for the Institute of Pediatrics Learning Academy's Coffee and Conversations. I leave you with the link to the certificate. The link will be open until 5 p.m. only, so see you in our next webinar. Again, I am Dr. Sean Ramos, also known as PediaDoc Sean on TikTok, for Coffee and Conversations of the Medical City Institute of Pediatrics, your partner in pediatric healthcare. Good morning, everyone.